Sa mapagpalang araw po mga kapatid, may kaskanya po ng Tribes Cavite. Ang passage po natin sa ating devotion po ngayon ay matatagpuan po sa Mateo chapter 25 verse 1 to 13. Sabi po, ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking kakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking kakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit, nang hating gabi na may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala." Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras." Mga kapatid, ang chapter 25 po ay ang mga talinghaga na pumapatungkol sa paghahari ng Diyos. Sa MBB version po, may 3 parte po ng talinghaga ang chapter 25, no? Which is sa 1 to 13, pumapatungkol po sa kaharian ng langit. Ang 14 to 30 naman po ay pumapatungkol sa paghahari ng Diyos. Then ang 31 to 46 naman ay pumapatungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo bilang isang hari. So, ano pang implikasyon nito? Darating at darating ang paghahari ng Diyos, mga kapatid. At lahat tayo ay kanyang huhukuman. Sino ang maghuhukom sa lahat? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman ay pinapaalalahanan kung papaano dapat maghanda ang mga mananampalataya. Ito po ay in-illustrate sa 5 dalaga matatalino na may paghahanda at 5 mangmang na walang paghahanda. Ano bang klaseng paghahanda ang dapat gawin? Kung papaano dapat ihanda ang sarili na magkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Oo, maraming mga nagnanais na makapasok sa kaharian ng Diyos. Lahat naman ayaw pumunta sa impyerno, hindi po ba? No? So, pero ang nakakalungkot po nito, hindi po lahat. Kamusta ba ang kalagayan mo ngayon? Ikaw ba ay may tunay na relasyon na sa ating Panginoong Hesus na siyang kaparaanan ng ating kaligtasan? O baka isa ka sa mga sasabihan ng Diyos na hindi kita nakikilala? Sakit po nun. Ang ibig sabihin ng kilala dito ay ang tunay na relasyon sa Panginoon. Ikaw ay kilala ng Diyos dahil sa iyong intimate relationship sa Diyos. Ano ba ang inuuna mo sa mga panahon na dapat ay pinaghahandaan mo ang paghahari ng Diyos? Kalayawan, negosyo, pera, kayamanan at kung ano-ano pa. Pero tandaan po natin na hindi masama ang mga bagay na yan. Ngunit ang pinag-uusapan natin dito ay ang priority mo sa paghahanda sa paparating na paghahari ng Panginoon. Bakit? Kasi sabi sa dulo ay hindi natin alam kung kailan ito darating. Kaya dapat tayo ay maghanda na tayo ay may tunay na relasyon sa ating Panginoon. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Magandang araw po.